babasahin ko lang po sa Lamentations 3:22 to 24. Sabi po dito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Amen. Heavenly Father, Panginoon, once again, truly that your steadfast love is never failing, Panginoon. And great is your faithfulness, O God. Truly that every day, Panginoon, it's a new every morning, Panginoon. We thank you, O God, for this is the day that you have made. And we will be glad, Panginoon, and we will rejoice in it. Thank you, Lord, na nandito po kami, Panginoon, gathered all together with one accord to give you praise and to worship you, O God. You are our Jesus, Panginoon, the Alpha and the Omega, O God, the beginning and the end, O God. And maraming salamat, Panginoon, na nakarating po kami dito to give you, Panginoon, the glory, because you deserve all the glory, O God. And Lord, as we come to you, Panginoon, today, create in us a pure heart, O God. Forgive us, Panginoon, sa lahat po ng aming ginawa, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa'yo. And purify us from all of our unrighteousness. And today, O God, we also remember ang mga kasama po namin, O God, na parating pa lang. May your traveling mercy be upon them. Sa mga kasama po namin na hindi makakadalo sa anumang kadahilanan, O God, be with them. And maging, Panginoon, sa mga kapatid namin virtual, may they receive the same blessing that we are going to receive today, O God. We thank you. We also pray, Panginoon, for anointing sa mga gagamitin mo sa araw na ito, sa worship team, O God, maging sa multimedia, O God, sa mga nagmi-mix, O God. Lord, thank you for their talents, O God, na binibigay sa'yo, O God. We lift it up to you, O God, and Lord, let it be ng aming mga pag-aawitan. It will be a sweet, sweet aroma, holy and pleasing to you, O God. Truly that your love is beautiful, Panginoon, and we acknowledge you, our Lord, O God, your Lordship sa aming mga buhay, O God. Lord, we also pray, Panginoon, sa mga gagamitin mong tagapagsalita. Lord, be with him, O God, be with her, O God. And Lord, as we listen, open our hearts, our minds, O God, so that we can see wonderful things written into your law. We thank you, O God. We love you, Jesus. In Jesus' name, Lord, we ask. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Mayong buntag sa tanan. Amen. So ngayon po, mga kapatid, let us come together to worship and celebrate the greatest gift we have, the love of God. Amen? His love is true, faithful, and everlasting. Hallelujah! Sabi nga dito sa Psalms 136, verse 26, give thanks to the God of heaven, His love endures forever. This verse is simply yet wonderful, amen, and powerful, reminding us that God's love is everlasting and unchanging, a perfect reflection of how beautiful His love truly is, amen. So as we worship today, let's open our hearts and thank Him for His beautiful love, a love that changes lives and makes everything new. Truly, the love of God is beautiful, amen. Amen. Let's give a mighty clap offering to our God. Amen. Hallelujah.
To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you.
Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We praise you. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tulad po ng aming inawit, Panginoon, we believe you. Salamat, Panginoon, dahil kami ay yung mga anak. Kami ay mga pinili mo, Lord. Ito yung dahilan kung bakit kami nabubuhay, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, Ikaw, Jesus, ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. Kaya maraming salamat po, Panginoon, na mayroon kaming Jesus sa aming mga puso. Kaya narito kami, Panginoon, upang ibigay namin sa inyo ang pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, dahil Ikaw ay Diyos na napakabuti sa aming buhay. Kaya minsan pa, dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa mga bagay na patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, na patuloy mo kaming iginagay, inililid, upang kami, Panginoon, ay makapamuhay ng naaayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan sa panahon na nakakaranas kami ng iba't ibang problema sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa panahon na nangangailangan kami, Panginoon, patuloy mong ipinakikita sa amin ang kapangyarihan mo at ipinuprovide mo, Lord, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, na meron kaming Diyos na nagpapagaling na lahat ng uri ng may mga karamdaman. Salamat, Panginoon, na kami ngayon ay isang bago ng ninadang dahil sa pakikipag-isa namin sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ibinibigay mo sa lahat ng sumasampalataya sa inyo. Maraming salamat po, Lord, na napakabuti mong Diyos. Hindi ka nagbabago. Kung paano mo pinagpala ang mga sumusunod sa inyo, muli mong pagpapalain ang lahat ng sumusunod at lumalakad ng naaayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, na hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin itinataas, Panginoon. Patuloy ka namin pasasalamatan sa oras-oras at sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy naming ipinagkakatiwala, Lord, ang lahat ng aming mga gagawin. Sa inyong lingkod na gagamitin, Panginoon, patuloy mo siyang samahan. Patuloy mo, ikaw, Lord, ang magturo sa kanya upang patuloy niyang maipahayag ang mga salita mo na magiging pagpapala sa bawat isa sa aming Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At patuloy din naming inaalala si Reverend Jopet at kanyang team, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan saan sila naroroon ngayon. Ingatan mo rin, Panginoon, sa kanilang pagbabalik dito sa bansang Kuwait. Ingatan mo yung eroplanong sasakyan nila, yung mga bagahe nila, ingatan mo upang sila'y makakarating ligtas dito sa bansang Kuwait. Patuloy ko na itinatas, Lord, si BGN at ang kanyang buong family, Panginoon. Ingatan mo silang lahat. Patuloy mong i-provide, Lord, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Manatili yung malusog ng pangangatawan. At ganoon din po, Panginoon, patuloy ko rin itinataas, Lord, si Pastor John Unlayaw sa kanyang pagkamatay ng kanyang asawa, Panginoon. Patuloy mo silang i-comfort, Panginoon. At patuloy mong i-provide, Lord, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ito, Panginoon, ay maging dahilan upang ang mabuting balita ay ma-share nila at tanggapin kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa lahat na makakarinig ng iyong mga salita. At sa natitira pang oras, Panginoon, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito na ikaw nang maitataas, ikaw nang ang mapapapurihan. Muli pinupuri ka namin, itinataas ka namin. Ito po ang aming samot panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na malakas, Amen. Amen.
Amen. So, dumako naman po tayo sa another act of worship, and that is giving our tithes and offerings. So, bago po tayo magbigay ng ating mga ikapu, pwede ko po bang tanungin kung sino dito ang mahilig mag-subscribe? Yung mga plans ng subscription. Di ba monthly natin yan binabayaran? Siguro lahat po kayo nakasubscribe, no? Baka may naka-YouTube Premium. Ano pa dito yung mga sinusubscribe natin? Spotify, Netflix. Siguro lahat dito naka-Netflix. Di po ba kapag sumahod na tayo, sineseparate na natin yung bills natin para sa mga minsan subscription natin, bayad dito, bayad dyan. So today, let me introduce to you ang mga bagong subscription plan na dapat nyong isubscribe. Alam niyo po ba kung ano yon? Baka alam niyo na po yun. Ito po yung tinatawag nating the heavenly subscription plan. Amen? Na monthly dapat binibigay natin, sineseparate natin kung ano ang para sa Panginoon. Itong subscription po na ito, para sa furtherance of God's kingdom. So itong subscription na to walang ads. Hindi rin to nagbabuffer, di ba? Just grace, mercy, and blessings on demand. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa kanyang salita, ibibigay ko ito sa inyo ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. And here's the best part po sa subscription na ito. You know where your money is going. Amen? Di ba, meron tayong tinatawag na eternal na investment. Hindi lang po yung mga pangmaterial na investment dito sa lupa. Hallelujah. So, bago po tayo mag-hit ng subscription or ng subscribe, tayo po ay magbigay para sa Panginoon. So, inaanyayahan ko po ang ating mga usher. Ito dapat yung number 1 na subscription nyo. Heavenly subscription plan. So, sige po. Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. So let's pray for our tithes and offering. Heavenly Father, Lord, maraming salamat again today with a grateful heart, O God, and we acknowledge, Panginoon, that every good and perfect gift comes from you alone, O God. Thank you, Panginoon, sa napaka-abundant na blessing na iyong binigay sa amin, your provision in our lives, O God. And Lord, as we bring to you, Panginoon, our tithes and offerings, Lord, with joy and faith, trusting you, Panginoon, that you will use this gift, Panginoon, for the furtherance of your kingdom, O God. Lord, we cling to your promise, Panginoon, that if we obey you, Panginoon, you have said that you will open up the floodgates of heaven wherein there will be no room for us to store all the blessings, Panginoon, na iyong bibigay sa amin. We also pray, Panginoon, sa ministry na humahawak ng mga ito, O God, that you will give them the wisdom, Panginoon, na magamit lang po ito, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo. We thank you again, Lord. We bless you. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen and amen and amen. So, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita, Pastora Mitch. Nakalimutan ko yung mic stand, no? Okay, so anyway, my fault. Meron ba? Pwede ba? Ayun pala. Okay. So magandang buhay po sa lahat. And welcome po sa gawain po ng Filipino Language Christian Congregation. And andito po tayo ngayon sa Built on the Rock Church. Test. Mike Prudensyado? Okay, sige po. Sa totoo lang po, nakailang palit na po ako ng ibibigay na mensahe, no? Meron pong, yung tema po natin kasi ngayon, sinimulan na po ni Pastor Rodel, ang tema po natin sa buong buwan na ito is about missions, biblical stewardship, di ba? Giving, tithes, okay? So, meron na ako nasabit, the blessedness of giving, yun yung una ko, no? And then, napalitan po siya. Kaya lang sabi ko, parang magkakapareho kami ni biblical stewardship, yung pangalawa ko sana, magkakapareho kami ni Emma. Shout out po kay Emma, no, na wala po sila dito sa Kuwait.
Pero ito na po yung ito na po yung sabi ko, hindi, ito na lang, mag-settle na ako dito. Hindi pa rin ako nagme-message kay Pastor Rodel. Kasi wala pa akong title. Di ba? Lagi ako nagsasabi ko, wala pa akong title, wala pa akong PowerPoint. Sabi ko ganyan, no? So, thank God, habang nakahiga po ako, noong isang araw, kung kailan ko to sinend, doon lang po ako nagkaroon ng title. And iyan nga po yung title ng ating pong pag-aaralan ngayon is A Response to Jesus' Generosity. So tayo po'y manalangin. Father in heaven, maraming salamat po sa oras na ito na muli. Hinayaan niyo nga po na mahayag ang inyong salita. Dalangin ko po na lagi po na tago niyo po ako sa inyong likuran and even sa mga kasamahan po namin online and even here, Lord God, hayaan niyo nga po na magkaroon kami ng internet connection nang sa ganoon. Hindi lang po kami na naandito po face-to-face. Maging sila po, Lord God, na walang kakayanan na makarating po dito sa face-to-face, Panginoon ko, ay mapakinggan din po nila ang magandang balita na galing lamang po sa inyo. Lagi lamang po na kayo ang maitataas. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Sa totoo lang po, ang ating Panginoon is the most generous person who ever lived. Sa o sa ulala? Sa. Agree kayo doon, di ba? Bakit? Siya ang pinaka-generous. Kasi iniwan yung comfort zone niya. Kaya mo bang iwan ang comfort zone mo? Di ba, hindi tayo makasagot? Kasi mahirap po yun. So, ganun ka-generous ang ating Panginoon. Iniwan niya ang langit, nagkatawang tao po siya, and ibinigay niya ang buhay niya sa cross para sa iyo, Pastora Verna, para sa iyo, Julie, para sa iyo, Maricel, para sa ating lahat, para sa akin. Para sa iyo, ang Panginoon ay namatay. Ganon siya ka-generous. Kaya nga, iyan po yung title natin eh. Ano ang response natin sa pagiging generous ng ating Panginoon? In our text is from, maliit pala siya, no? Diyan din, maliit. I'm sorry. Okay? So, ang text po natin is from Luke 6:38. Sabay-sabay po nating basahin. Kayo rin po, mga nasa online, no? Sabayan nyo rin po yung pagbabasa natin. Okay? Ready? 1, 2, 3, go. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, sa totoo lamang po, when it comes to giving or tithings, very interesting. Maraming umaalis na, tumatayo, nagsi-CR, biglang napapaihi, nagpupunta ng CR, di ba? Maraming naiinis, maraming nagagalit. Eto na naman yan, yung message na naman na yan. Tungkol naman sa bigay-bigay, di ba? But over the years, marami po talaga ang katanungan whether tayo mga Christian ba daw ay kailangang mag-participate sa larangan po ng tithing, sa o sa ulala. Naka-experience na po ba kayo? Na tinanong po kayo, na kailangan po ba natin mag-tithes? Sino po naka-experience na tinanong ng ganyan? Ako lang? Yes, di ba? Meron pong mga tanong na ganyan. And sadly, galing din po sa katulad din po nating mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi po ba? So, kagaya lang po ng sabi nga ni di ba, ni Pastor Rodel last time, no? May tinatanong po siya. Tapos yung nagtatanong pala sa kanya, hindi naman pala nag-aano, di ba? So, yung mga ganong bagay po ba, di ba? Usually, di ba, sila pa yung magtatanong, hindi naman pala hindi naman pala mga nagbibigay din, no? So, tinan nga po natin kasi, ano ba yung giving? Ang giving po is an act of worship, tandaan po natin yan. Kung paano po tayo umaawit sa ating Panginoon, na ito po ay ang pag-worship po natin sa Kanya, ganoon din po ang pagbibigay. So, basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Giving is an act of worship that demonstrates our trust in God. It is where one gives up something valuable or precious for the sake of others. Dahil sa atin, di ba? Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Binibigay po something for the sake of others. So, ganun din po sa ating pagbibigay. Okay? So, tandaan po natin yan that when we give to others, nasasalamin sa ating buhay ang mga karakter ng ating Panginoon. Ano yun? Mapagmahal, mapagbigay, pagiging tapat. Diba? Doon nasasalamin. Kung tayo po ay giver, nasasalamin po sa atin ang karakter na yun ng ating Panginoon. So, tingnan nga natin, di ba? What is the word, yung forgiving na yan? Ano yung word na yun forgiving sa Bible? Ano ba yung word na yan? Aralin natin, tingnan natin. The word give sa Biblia ay Greek word for didomi. Sabihin mo nga, didomi. Hindi po giyomi. Hindi po yun didomi. Greek po yun. And it means to offer or what?
to present. To offer or to present. And nagagamit po siya over 1,000 times sa scripture, salita ng Panginoon, na often translated as a gift or grant. So, iyon po yung word na giving sa Biblia. Okay, so, pwede po natin magamit pa sa ibang marami. Sa mga multiple ways, pwede po natin magamit yung salita na yan, yung giving na yan, sa Biblia, yung ibig sabihin na yan sa Biblia, pwede po natin magamit siya sa mga maraming paraan pa. Pero iisa lang po, kahit iba-ibang ways natin siya magamit, pero iisa lang ang connotation niya. And ano yun? The connotation is, generosity pa rin po. Sa ulala, isipin. Oo nga, no? Kahit anong paraan natin gamitin, binian niya, di ba? Generosity pa rin po yun. Okay, so sige, lawakan natin. Sabi, basahin po natin. Dito po, sa Genesis 22:9, ito po yung inoffer po ni Abraham, ang kanyang anak na si Isaac. Alam niyo po yan, di ba? So dito po masasalamin ang faithfulness ng ating Panginoon and yung willingness po ni Abraham to sacrifice his only son. Ang hirap po nun, di ba? Pero doon po nakita rin yung pagiging, ganito ba talaga ito? Nakagilid? O gumigilid dahil sa akin? Ngayon ko lang napansin. Natutulak ng tiyan ko pala. O nga, ano? Pampawala lang po ng kaba, ano? Okay, so willing po, di ba? Mahirap po yun, lalo na sa mga, sino po dito yung mga mayroon ng mga anak, yung mga fur baby. Oh, fur baby, tsaka may mga anak. Di ba ang hirap ibigay? Iyak-iyak ka pa. Yung nanay ni Max, di ba meron silang piggery? Pagkakatayin na yung hindi niya makaya, iyak-iyak daw lang. Di ba? So dahil nga, ang hirap give up. Pero ito po ang Panginoon, di ba? Dahil sa pagmamahal po sa atin, na i-give up po. Okay? So, saan pa? Tingnan natin. Dito naman pala sa Matthew, di ba? Matthew 18:21-35. So, eto po. Si Pedro, tinanong po niya ng ilang beses. Daw po dapat tayo humingi ng kapatawaran. Anong sinagot ng Panginoon? Ilan yan? Ilan? 77 times. So, dito po, anong pinapakita po dyan? It shows that God wants us to keep giving the gift of forgiveness. Kahit na complicated po yun. Kahit na paulit-ulit po yun. Generous ka even sa pagpapatawad. Okay po ba tayo doon? So sa buong context po, sa Bible, di ba, ginagamit po yung word na didomi to describe yung mga situations kung saan ang mga tao po are giving generously. Maliwanag po tayo doon, kahit na mabigat yung kapalit. So whether it's a manifestation of God's character or the godliness of His people, didomi is about offering a valuable gift to others. So ngayon, dito na po tayo. Dito na po yung mga parang medyo mapapasiar yata ako. Di ba? Okay. Kahit na nasaan na kayo sa virtual, sisiar muna ako. May record naman mamaya. Di ba? So what is a tithe? The term tithe, di ba, is derived from the Old English word theogota, meaning tenth. Kaya nga yung iba, nabigay mo na ba yung tenth mo? Kasi yun nga po yung ibig sabihin ng tithe. A tenth. Okay? A tenth. Tithing is the act of giving a set percentage. Yan, a set percentage of what you earn to your local church. So biblical tithing po happens when Christians give 10% of their income back to God, which He promises to repay many times over. Agree or disagree? Agree. Mabuti naman po at maraming nag-agree, no? Kasi na-experience na natin, di ba? Na-experience na ba natin? Amen. Na-experience ko na rin po yan. Hindi po tayo tatayo dito at ituturo to kung hindi ko po na-experience to. Di ba? Tandaan natin that the Bible asks us to give our first and the best. The first and the best. Ito po yung mga may kakilala po talaga sa akin. Alam nila yan. Siyempre, of course, yung
kaano ko rin po, di ba, my husband, di ba? So sila Leah, sila Cynthia, sila, alam nila, may listahan po ako niyan. Nakalista po, unang-una po sa listahan ko po talaga, yung tithes. Nandun po talaga yung tithes, tapos padala kay nanay, padala kay Rain, padala kay Basti, yung internet ko, lahat po yan, nakaganyan po yan, regular. Yung patak-patak natin, yung sa anniversary, lahat po yan dyan. Pero una po lagi yung tithes. Okay? So, tandaan natin that tithing is a great way to show God that you put Him first and foremost. Gusto ko lang po example si Bless, wala po siya dito, no? Natuwa po ako sa kanya kasi we were talking about this and then sabi niya, yung tithes po niya, kasi di ba pagsasahod na tayo, hindi naman siya Friday, sakto, di ba? So, sumasahod tayo in the, weekday, di ba? So, hindi niya ma-withdraw. Sabi niya, nahihirapan akong i-withdraw kasi gusto ko, makuha ko yung pera, unahin ko yung tithes. So, hindi niya magamit yung sahod niya agad-agad. Kasi ang kailangan, ang mabawas muna doon sa sahod niya is yung tithes. This is an example only from Bless, which is I learned a lot. Oo nga, no, kung iisipin ko. But we are not being legalistic na ganun po ang gawin nyo. Siya po yun. Yun po yung naging conviction niya na hindi, nahirapan siya ngayong i-withdraw yun kasi para sa kanya, gusto niya, i-withdraw niya yun. Una, yung tithes. Friday pa lang. Di ba? Friday pa lang naman ibibigay. Nakalimutan ko naman sabihin sa kanya, ipasok mo sa envelope. Diba? Tandaan natin, holy po yan. Holy po yung ating mga kaloob para sa ating Panginoon. Okay? So, ako rin po, no, when I started to give again, ayan, di ko po kakalimutan yung salitang again. Kasi, one time in my life, I stopped giving. Diba? So, nung I started giving again, dinidiin ko po talaga, nangailangan po ako ng pang-MRI because I was operated here, pero of course ang MRI ay hindi po libre po dito, no, kahit sa ministry, may bayad po. And I needed 90 KD. Siyempre, hindi naman po tayo kagaya nila Pastor Jopet, nila Ninang Dayan, nila Ninang Ver, di ba? Di ba? So 90 KD is 90 KD. Di ba? Nagtanong lang naman ako sa chief ko, sabi ko, ma'am, sabi ko, kasi baka may kakilala sila sa KOC, di ba? Kasi KGOC kami. Baka meron silang wasta para mawastahan ako sa KOC. At mapalibre yung MRI ko, sana, di ba? Sabi niya, wala daw. Nagulat na lang ako. The same day, tinawag po ako at binigyan ako ng envelope. May laman po siyang worth 120 KD. More than the 90 KD na kailangan ko po. Yun po yung nagsimula ulit akong magbigay sa ating Panginoon. Na-provide po yung pang-MRI ko. Test me on this, says the Lord, di ba? Kasi kung isipin natin, parang malaki naman ang binibigay nila. Okay na yun, di ba? Ako, hindi naman. Pero iba po talaga. Nakapagsalita po ako doon because I've experienced that. Okay? Iba po kasi talaga kung ma-experience natin. So sige nga, tingnan po natin. What does the Bible say about paying tithes? Very clear. Sinabi po yan sa Leviticus, Proverbs po yan. Okay, sige, let's go there. Unahin natin yung Proverbs. Sabi po, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. And sa ganung paalam po natin yung honor. Only 10%, mga kapatid. Saan ba natin ginagamit? Hindi naman po yan napupunta sa inyong mga pastor. Sa pupunta, ilan po yung paupahan po dito ng mga churches? Basement. Ilan ang basement natin? 2 basement. Ilan ang house churches? We are supporting our fellow pastors sa Philippines. And you know the life of pastors in the Philippines. Full-time po sila. Wala po silang trabaho na tulad po natin. Naka-tricycle, sinusundo, yung mga dadalo, hindi po ba? So, doon po na pupunta. We are also today, this month is also International Missions Month. Diba? Huwag po tayong nagugulat. Ay ba, simula pong naging member tayo dito sa FLCC, tayo po talaga ay kilalang helping the missions. So, ngayong October, don't be shocked kung magpapa-special offering po tayo, no? Sa ating mga satellite churches and even here for the International Missions Month. Yun po, goes to the mission. Hindi lang sa Pilipinas, ha? Even internationally, nakakarating po yung ating mga pagbibigay.
So thank you, Lord, for your generosity. Anong sabi naman po sa Leviticus? A tenth of the produce of the land, whether grain or fruit, is the Lord and is holy. Kaya nga di ba sinabi, huwag nating pagnanakawan ng ating Panginoon because that is His, that is holy. And everything that we have ay galing sa Panginoon. Your work, your talents, your family, 'di ba? Your earnings, lahat po 'yan galing sa ating Panginoon. Sino ba kasi nagpauso nito, 'di ba? Sino ang nagpauso po nitong kaya nagkakaroon po tayo ngayon? Tingnan natin. Baka mamaya akala natin sabi-sabi lang po dito sa loob, no? Ang una pong nagbigay ng kanyang tithe ay si Abraham sa Genesis 14:19-20 po 'yan. And ang pangalawa naman po ay si Jacob. So, tingnan natin. Maliit nga siya, no? Sa Genesis 14:19-20, and he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. Siya po yung una. Ang pangalawa, sino po yung pangalawa? Basahin. Kaya nyo bang basahin? Kita po? Sige, basahin. 1, 2, 3, go. And I will give you a tenth. Si Jacob po, pangalawa po. So, hindi po yan basta sabi-sabi lang po dito. Sila po yung nagpauso niyan. Pero meron, kagaya po nga ng sinabi po ni Ying kanina, ito po yung merong eternal na rewards. Mahilig tayo sa rewards, di ba? Kung saan may sale, nandun tayo. Kakapost nga lang ni sa quiet journals niya, salamat sa 40%, di ba? Mahilig po tayo sa ganun. Pero bakit pag rewards na pang-eternal, parang hirap tayo? Why? Malaman natin mamaya. Bakit nga kaya parang hirap tayo pagdating ang pinag-usapan eternal rewards? So how? Paano ba? How can Christians follow what the Bible says about giving? Paano kaya? Kapalagay nyo, paano? Paano po? Alam natin? Paano po? Ganito lang po yun. Pag pinakita ko, sasabihin nyo, sige nga, practice tayo, sabihin nyo nga, okay, sige. Ganito po yan. How can Christians follow what the Bible says about giving? Give with the right intentions. Di ba? Oo nga, di ba? Kung tama yung intention mo sa pagbibigay, then makakapagbigay ka ng tulad ng pagbibigay na isinusulat, na nasusulat sa Biblia. Sa ulala? Sa. Okay, nakakahabol pa ba tayo sa mga nasa online? Kung nakakahabol pa po tayo, nandyan pa po kayo, saan man po kayong dako na andito sa mundo, please lagay nyo po kung saan po kayo galing na nanonood. Kung nasa Salmia po kayo, nasa Hawali po kayo, ilagay nyo po dyan sa ating comment section. Kung nasa ibang bansa po kayo, Australia, Philippines, lagay nyo rin po kayo kung saan po kayo sa Philippines. Sigurado nandiyan si watching from Antipolo Rizal, nandiyan ba? Nandiyan, unang-una, okay? So, lagay nyo lang po doon para alam natin kung sino ba yung nakakasama natin online. Sige, ito po yung mga tips to ensure you share with the right intentions. Unang-una, give generously and cheerfully without expecting anything in return. Magbibigay na ako. Pastora, ano yan, magbibigay na ako. Siguraduhin mo ha, nababalik sa akin yan ha. Patay tayo dyan, di ba? Sabi mo, siksik-liglig at umaabaw ha, pag wala yan. Naku po. Anong sabi? Give generously, cheerfully, without expecting anything in return. Tips lang po ito ha. Next, ano pa? Give out of a pure motive, not out of a sense of obligation. Kaya, sa atin po nagbibigay, kilala nyo na po ang sarili natin.
check din po natin yung ating mga puso. Baka ginagawa na lang po natin yan dahil nakasanayan na. Dapat po, our motives ay pure po. Okay po tayo dyan? Okay. Ano pa? Another tip. Yan. Give without making a public show of it. Because all glory, what? Should go back to God. Hindi na kailangan na i-show mo pa yan. O ito ha, naglalagay na ako ha. Di ba? Hindi po yun yung ano. So these are tips. Practical tips lang po yan. Okay? So tandaan natin that having a giving heart is not just about giving your money or your possessions. So ano pa po yun? It is about giving ourselves. Tama po ba? It is about giving ourselves. Ano pa? It's about being willing to sacrifice our time, energy, and resources for the good of others. Tatlo po yan. For the good of others. Are you willing? It's about being willing po talaga to sacrifice. Yung time po natin, talagang magbibigay ka talaga ng time. Sobra. Actually, mahirap po rin ibigay yung time. Kasi pag binigay mo na yung 10 o'clock mo, hindi na mababalik yung 10 o'clock ng October, ano ngayon? 10. Di ba? Mamaya na ulit yung 10 o'clock, pero iba na yun, PM na po yun. Di ba? So napakahalaga po niya ng time, yung efforts natin, energy natin, resources natin for the good of others. So when we live our lives this way, nire-reflect po natin yung character ng ating Panginoon. And ang Panginoon po ang napapapuruhan. Hindi po tayo, ang sarili natin. So bigyan nga natin, sino-sino ba kasi ang ano niyan? Napakaliit pala talaga ng ano na yun. No? Kasi napakalaki po ng TV namin dun sa ano sa church Di ba? So, examples ng giving in the Bible, para alam natin hindi yan sabi-sabi lang, naandyan pala yan sa Biblia, di ba? Marami pong examples na magpapatunay na people generously gave their time, what else? Their energy and resources. So, ito po yung mga list, some lang po to, ng examples na nagbigay sila with a giving heart. Unang-una, of course, number 1 po yan, ang ating Panginoong Hesus. When He gave up His own life for our salvation. For your salvation, Lynn. For your salvation, Mike. Si Abraham, next. Diba? In-offer niya, diba, yung kanyang son in obedience to God. So ito po mga pinapakita natin, mga examples po ng giving. Mga tao po na nagbigay with a what? Giving heart. Moses, give up po niya yung yung security for the good of people. Okay nga rin lang ang buhay niya dun Pero, give up po niya yun. Si Queen Esther, si Moses, diba? Si Queen Esther, nirisk niya yung buhay niya to save her people. The early Christians gave up what? Their possessions for those in need. Sino pa? Yan, the Good Samaritan gave up his time and money to a stranger. Hindi ko yan kilala Pero ibinigay po niya. Barnabas offered his field to further the works of the apostles. And si Zacchaeus gave up half of his possessions to the poor. So sa bawat example po na yan, the person gave up something precious sa kanila. They did this out of love. Hindi dahil gusto silang ipakita, hindi dahil, ano yung kanina sabi ko, nag-show off lang sila, di ba? Hindi dahil sa obligation nila, but because of their love for others, and so doing it, nag-glorify po ang ating Panginoon. So if you want to have a giving heart, katulad po ng mga ginawa ng mga taong itong sinabi po natin dito, then we need to be willing to give up what is valuable to us. Kaya nga ako nagtrabaho dito para sa family ko, tapos bibigay pa ako dyan. Diba? So, ito po yung tanong.
Should I tithe? Yes. But that's not for me to decide. Okay? But for over napakaraming taon, there are many different opinions na lumabas patungkol po sa biblical tithing and how to tithe correctly. Napakaraming taon po itong pinag-uusapan na, pinagdidebatehan pa ng iba. But basically, bilang mga Kristiyano, today, di ba, ina-align po ng mga Kristiyano yung pagdating dito sa pagbibigay sa tithing na to sa dalawang views. Dito po tayo nagdidebate ang maraming Kristiyano. Commanded to tithe, and the next one is commanded to be generous. Di ba? Yun yung, dito lang ako sa generous. O, hindi ako magta-tithe, mag-ano lang ako, ganito lang. Kung ano yung galing cheerfully daw eh, generously and cheerfully sa aking puso. Iyon yung dalawa. Pero, kung pag-iisipan na po natin yung tanong na to na, should I give my tithe? It's best for us na gawin natin yung tatlong bagay na ito. Marami pa po, but I will just mention these three. No? If you are deciding na, no, ready na to give your tithes. Unang-una, of course, study the Bible. Magbasa po tayo ng Biblia. Huwag manood ng kung ano yung napapanood natin. Hindi ba ako kailangan mag-tithes? Siyempre, lalabas doon, hindi. Kasi yun yung tanong mo eh. Remember, your phones are listening to you. Kung ano ang pinag-uusapan nyo, lumalabas po yan sa feeds nyo. Sige, pag-usapan natin yung lavender fields. Mamaya lalabas yan sa IG mo, mga patungkol sa lavender fields. Because your phones listen to us. Kaya pag-usapan natin ang sa Panginoon, lahat po ng feeds dyan lalabas, lahat patungkol sa Panginoon. So pag-usapan natin yung month na to, ang pagbibigay. May magme-message sa'yo, kamusta? Yan ang una, study the Bible about tithes. Okay? Bible po i-study natin ha, hindi yung napapanood natin. Next, seek counsel from your church. Kausapin mo. Kung kanino ka palagay, of course, dapat ang kausapin natin yung nagbibigay din po. Okay? And next, serve God with a clear conscience. Hawakan mo nga ang dibdib tayo. Hawak tayo sa dibdib. I will serve my God with a clear conscience. So, alam na this. Okay? So, ganun lang po yun, okay? So, tingnan natin, di ba? Sabi mo kasi, God is being glorified, di ba, pag tayo nagbibigay. So, tandaan natin, a giving heart is something that God values highly. He wants us to be like Him this way, and He will bless us when we give generously. Okay? Wala po sila dito. No? Naalala ko lang po kasi sa Shekinah po, no, pag Thursday, ngayon Thursday, meron na rin tayo, no, sila Kuya Anson dito sa Jabria. Pag Thursday, pinapahinga na po namin ni Lea yan. Magpapahinga na po kami, tulugan na yan, ganyan. Yung sa gabi, kasi my Thursday is for my family and Saturday. Binablock ko po talaga yon para sa anak po namin dito, kay Naomi. Okay? Pinapahinga na namin yung Thursday. Kasi pagdating ng Friday, Saturday na sila umaalis, 3 o'clock, 5 o'clock, minsan alas 8 pa umabot. And alam, pinag-uusapan lang po namin, lahat patungkol sa buhay, patungkol sa Panginoon, nag-aaral din po kami. Diba? Kung nakita nyo sila, and napaka-generous po nitong na to, ng mag-asawa po na to, the Silaw family. Sobrang generous po nila. So nag-aaral po sila ng, sabi nga ni Lea, kesa naman usap-usapan lang tayo dito, no? Kwento-kwentuhan, di ba? About naman din kung paano binago ng buhay natin ng Panginoon, ba't di tayo mag-aral? Napaka-bright talaga ni Lea. Pag ganun talaga yung kulay ng buhok, medyo bright eh, di ba? Di ba, Ate Elena? Okay, so ganyan, no? So, nag-aral sila ng katiyakan. Ngayon, nasa intentional moves po kami. And once again, a family that studies together, prays together, and grows together. Kung dati po, ang taga-faithful and true, meron pong kuya, sino nga ba yun? Nakalimutan ko sa list. Sila Angeline, Rojas, the Rojas family, di ba? Kung dati po ang faithful and true, meron pong Rojas family na buong family,
Nag-aral po ng NLD, buong family po yun, ha? Bata pa po lang po si Angeline noon. Diba? Ngayon naman po, meron din po kami, buong family rin po, studying naman po intentional moves. Para maging kaaya-aya. And wala po sa akin yun. Abutin kami ng 3 o'clock, 5 o'clock, di ba? Nang umaga po yun, ha? Ng Saturday. Kasi gusto nilang, gusto nilang pag-usapan na patungkol sa Panginoon, eh. Sino po ba ako para tanggihan yun? Di ba? Pero medyo sabi ko, medyo pwede bang huwag naman tayo umabot ng 5 o'clock? Kasi yung high blood. Di ba? But I am doon. Yan ang hindi ko po ma-give up. Yung magturo. Kasi nakita ko kung paano hindi po nag-give up sa akin ang fruit bearers noon. They never gave up. My leaders sa fruit bearers, si Nanay Zenny, si Ate Marion, sila Ninong Jopet, sobra. Kaya, si Ate AJ, di ba lagi ko po yung sinasample si Ate AJ? Si Ate AJ noon, delikado pong pagbubuntis niyan. Di ba? Kaya po nung nagbuntis din po ako noon, I did not stop. Diba? Kasi, na-experience po nila yun eh. Kaya, binabahagi lang po, pinapasa. So, ganun din po sa atin, di ba? Nagkaroon tayo niyan, ipasa po natin. Hindi pwedeng sa atin lang po yan nakatago. So, tandaan natin, for anything na precious sa atin, our time, our treasures, ang Panginoon po nag-glorify dyan. Kaya pag sinabi ng inyong pastor, meron pong Bible study, ano ang gagawin? Tandaan natin yung pagkamay natin sa dibdib. Diba? Dapat may clear conscience. Ba't niya ako nag-attend? Kasi nanood ako ng Majesty. Tinapos ko kasi hanggang episode 12. Diba? Okay, kasi nanonood ako ng ng balita. Diba, Anya? Si Anya, nakikisali po yan sa Bible study po namin sa JOL. Akalain niyo po yan, nakasit down din po siya doon. Hawak din po niya yung book. Nagsusulat po siya doon sa book. Okay? So, tuloy natin. Ito ang tanong ngayon. What percentage of Christian participate in tithing? Sige, hindi na natin iaano to. Dito na lang po tayo. Sa non-profit source, tithers make up only 10 to 25% of a normal congregation. We are a normal congregation. Meron po yung mga libo, hindi lang libo, libo. Diba? Pero ito po, yung bilang po na yan is 10 to 25% lang po ng isang normal congregation. And only 5% lang po of the United States population, pag-usapan po natin yung United States population, nagpa-participate po sa tithing. Ang kanila pong nakuha po natin sa Worldometer, kagabi po ng 10:33 p.m., October 9, mahina ako sa pero hindi, baka tama itong pagkasabi ko. 347,786,752 ang bilang po ng tao sa USA. So, isipin nyo yung bilang na yon, milyon, 5% lang po ang nagpa-participate sa pagbibigay. Gusto niyo na bang dumating ang Panginoon? Di ba, nahirapan kayo sumagot? Kasi kailangan marinig eh. Kailangan makarating sa mga sulok ng mundo na hindi pa inaabot ang salita ng Panginoon. Kaya pala hindi makarating. Si 5% lang, sa Amerika pa lang yun. Sa totoo lang, di ba, pwede nating sabihin yung own statistics natin, yung we are here, yun po yung Kuwait. Hindi dyan. Yung Kuwait, yun, napakalit lang po natin yung Kuwait. Sa totoo lang, we can give the statistics dito po sa atin. Pero, naisip ko, huwag na lang. But, I hope you get my point here, di ba? Kasi regardless sa kung ano man ang iniisip natin tungkol sa tithing sa Bible, giving sa church, very trending na po. And ang trend po niya is downward. Yan po ang trend natin ngayon. Going down po ang giving natin. So sad po, di ba? Matapos natin humiling sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. Lord, i-promote niyo po ako. Lord, I want increase. Check your heart. Baka kaya wala ka pang increase because meron pong kailangan na i-check sa ating mga puso. Kaya ang panalangin na, Lord, please check my heart.
para maging handa po ako sa whatever na ibibigay niyo po sa akin. Na-increasean, 5KD, nagwala. 5KD? Sure na, Hana, sure na sabi, 5KD. Sabi po yan, gano'n, no? Kala mo lasing, nakaganon pa. Aren't you, happy? Na meron kang 5KD, yung iba nga, magkaroon lang ng, actually, yung anak ko po now, si Rain, is already working sa Philippines while waiting dun sa Qatar niya, no? The provincial rate, no? So, na-increasean daw siya kaagad. Wala pa siyang 1 month doon. Na-increasean na siya ng 30 pesos. Ang saya-saya na po niya. Pambili na rin daw ng rice yon. Di ba? Happy lang. Maging masaya tayo doon kasi mahirap po ang buhay. Maraming taong hindi kumakain. Hindi po ba? Tapos 5KD, convert mo nga yun sa Philippine money. Malaki yun 5KD. Hindi po ba? So maging masaya po tayo doon. Kung hindi man dumarating pa, yung ipinapanalangin mo, check your heart. Lord, please change my heart. Ready my heart. Yun na po yung gawin nating panalangin. So nakakalungkot po, no, na iyon po ang trending natin ngayon. So tandaan natin, when you place your faith in Christ, you will in time be transformed into a tither. Because I have experienced that. Nung ibinigay ko na po ang pagtitiwala na yan, pagdating po sa treasure sa ating Panginoon, bahala na po kayo. It doesn't mean that you will always be in the capacity, no, to give your 10%. But it does mean that through faith in Christ, you will be empowered to be generous with what you have. Conclusion po tayo. Ang tanong, do you desire to tithe? I hear amens. Thank you, Lord. Pero, what's holding you back? That's the question. What's holding you back? Depending dun po sa inyong situation, marami pong mga reason. I know, we know. Marami pong reason why you may not be able to give your tithes to the church. Maaaring, number 1, tingnan natin, you are going through a difficult financial season. Sa ulala. So, yun yun. So, yun yung sagot sa yung nag-hold back pa. Yes? Tingnan natin, di ba sabi natin, iintindihin natin ngayon, di ba? You have too much debt. Meron nga akong kilala ang description na dito, crawling in poverty. Ganda po, di ba? Pinaganda. Crawling in poverty ako ngayon. I cannot give. Social. Parang nakakatakot yun, no? Yung gumagapang ka na gano'n. I-imagine mo yun, tapos nakalugay yung buhok mo, gumagapang crawling in poverty. Pwedeng iyon ang reason, di ba? Next, you don't know why you should give. Bakit ba kung bibigay? Ganun pala yun. Meron po tayong kapatid. We were studying actually, intentional moves po yun, book 1. Doon niya naintindihan. Ganun pala po yun. Tapos sa preaching ni si Pastor Jopet yata yun. Si Pastor Jopet, doon siya lalong mas nalinawan yung tamang pagbibigay. Why you don't know, di ba? Maybe because we are just attending. Wala po kasi kaming satellite church sa panghapon pero sila Zyril, sila Line, dito lang din po sila sa BOTR morning service. Pero nag-aaral po sila Bible study online. So hindi po hadlang yung kung may pasok ka sa gabi, kaya ka hindi available, hindi ka nakapag-Bible study. Kasi lahat po ay binigay availability para sa atin. Minute po lahat ng availability natin. Yung virtual church po, di ba? Every day may gawain po sila. Every day may gawain po sila. Meron din pong umaga. Yung daily devotion nila sa umaga. Meron din po. San pa tayo? Pinifeed na nga po sa atin Ano pa? Reason. Maybe you're not sure how to give to your church. Paano ba yon? Kailangan ba magpapaalam ako? Kailangan ba naka-envelope? Nakita ko sila, may mga envelope po sila, ganyan. Kailangan ba naka-stapler? Gagalit yung mga nasa anyo pag naka-stapler. Sorry po, isa po ako doon sa naka-stapler. Okay?
And ito po yung nakakatuwa. Maybe this is the reason. And maybe some of you will say, sa reason na to na, ay hindi. Pero ito po talaga ang reason eh. You don't trust God. Hindi ako magsasao-sao lala kasi baka hindi nyo sure kung anong sabihin nyo, baka mapasa kayo pero ulala pala. Bakit ko nasabing you don't trust God? Sampulan po natin. Before, when I was, nung unang dating ko po dito, I'm only earning 180 KD lang po. Unang dating ko po dito. Fruit bearers po ako nag-church noon. And they know that before, I used to give sa fruit bearers, and 2 KD na lang po ang natitira po sa akin. Thank you, Lord, for the 2 KD. Hindi ako nagre-reklamo noon. Kasi okay naman na lahat eh, bayad na lahat ng bills, 2 KD. Kaya lang may mga Bible study po ako. Sa Bible study, alam nila yon lahat ng mga naging under me sa Bible study, matik po yun, meron pong, kung merong verses, meron po yung keychains. Yung keychain is Mia Feels. Hindi naman isa lang ang po tinuturuan ko. So, dun ko pa yun babawasin sa 2 KD ko. But thank you, Lord, I survived. Kasi, God is faithful. Hindi niya tayo pababayaan. Kung ang ibon nga hindi napapabayaan, ikaw pa, na nilalang niya. Okay? So next, tingnan natin. Sabi ko nga noon, kung noon nga nagagawa ko diba? Why not do it again? So, ang anak ko pong si Basti, yung pangalawa po naman, yung dati yung tumutugtog po dito, siya po yung nag-convict sa akin noon. Nagulat siya. Mama, hindi ka nagbibigay. Napahinto pa siya. Lalakad kami. Alam mo yung, imagine niyo po yun. Parang si Lala lang, wala siya si Lala. Imagine niyo yung eksena, no? Magkaakbay kami, naglalakad kami sa avenues, di ba? Meron akong pagpapala noon galing sa company namin, sa KJOC. Nakaakbay siya, bigla sa kita mo anak, kahit hindi ako nagbibigay, di ba? Proud pa ako. Kahit hindi ako nagbibigay, sabi yung gano'n na, bine-bless tayo ng Panginoon. Naglalakad ako, napahinto siya, naiwan siya. Ako, nagdiretso naglalakad mo siya, Mama, hindi ka nagbibigay? Yan naman ako. Diba? Ginaya natin si Michael V. Biro niyo po yun, bata, ginamit ng Panginoon to convict me. Anak ko po yun. Yung mga dati, mga matatanda, anak lang kita. Binabypass mo ang pagiging magulang ko, di ba? Pero hindi po. Matututo po tayo, even sa ating mga anak, kahit sa mga maliliit na bata, matututo po tayo sa kanila. So, when I started giving, naintindihan ko na po siya. Nung naintindihan ko na po talaga, na pag-aralan, isinapuso, ibinigay ko talaga sa Panginoon, yung prinsipyo ng pagbibigay, nalaman ko na po na I'm trusting Him less noon. Hindi ganoon kabuo ang pagtitiwala ko pala sa Panginoon. Sabihin niyo ng OA naman to, hindi. Pero sige, pag-isipan niyo po, uwi tayo sa bahay, pag-isipan, namnamin natin. Kasi kung may tiwala tayo sa Panginoon, why are you holding it back? Pagbibigyan tayo ng Panginoon. I can say that kasi talaga naman po, thank you Lord talaga. Hindi ko sinasabing di ako nakakapanghiram. But, thank you Lord kasi okay naman po lahat. Salamat talaga kay Lord. Hindi ako yan. Doon ko talaga natanggap. Aaminin ko yon. I trusted Him less noon. Dahil natakot akong ibigay yung 10% Nasasayangan ako. Samantalang ang Panginoon hindi nasayang. Nainisip niya si Michelle. Yung mga anak niya kailangan maligtas. Kaya, ibinigay ang bugtong na anak natin Panginoon. So ano yan? Pagka maano yan, darating ang panahon, sabi niyo, oo nga no, wala pala akong tiwala sa Panginoon. Kristiyano na ako noon. Pero wala pala akong tiwala. Pero no, I love God, I trust Him. Pero hindi Nung binalik-balikan ko siya, nung habang umaan, sabi ko, wow, hindi pala ako nagtitiwala sa Kanya that time. Nakakahiya po, di ba? So, iyan po yun. So, regardless po, tandaan natin, of what you believe about tithing, Christ is calling you to a generous life. So, as you offer your life as a living sacrifice to Christ, i-review po natin yung mga Bible verses na pinapakita sa atin, tinuturo sa atin,
patungkol, especially ngayon, no? If ito po yung question natin, ito po yung dilemma natin ngayon, magbasa po kayo ng mga Bible verses about stewardship, about giving, di ba? And prayfully, i-consider po niyon what's holding you back. Seek help from a friend. Yung napapagkatiwalaan niyo po, or a financial advisor. Di ba? By the way, napag-usapan natin yung financial, no? The Shekinah Fellowship team po, ministry, meron po silang ginaganap na coffee talks twice a year. So for this anniversary po ng coffee talks po ng Shekinah Fellowship, ang topic po is about financial literacy. And ang auntie pong kinuhang speaker para sa October 24 is si Brother Eric Fabro of GIL, back-to-back with Nanay Zenny Alim, patungkol naman po sa principles of giving. Doon po yun sa Shekinah. Ang setup po nun, hindi ganito. Wala pong upuan, wala pong ganyan. Para pong talk show. May question and answer po. So if you have some friends na gustong dumalo po doon, October 24 po yun, 4 o'clock po magsisimula. Okay? So nasabi po natin yung tungkol doon, seek help from a friend, your pastor, or a financial advisor, and by the grace of God, by God's grace po, strive to live the generous life that God wants you to be. Tinawag po tayo sa ganoon. Kasi ganoon ang Panginoon eh. So, mahilig naman po tayo sa rewards. Sabi ko nga, di ba? Mahilig tayo sa rewards, mahilig tayo sa discount. Anong meron ba dyan? Di ba? Mahilig tayo magsasali. Ay, meron kotse daw sa dulo pag sumali ako dyan. O sige, tingnan natin. Ito yung rewards naman na meron. Unang-una, ang rewards na makukuha po natin patungkol sa satisfaction, of course. You will be satisfied. Joy, what else? Love, eternal life, treasures in heaven, blessing those who are in need, and a response to Jesus' generosity. Yan ang tanong. Dito po tayo mag-i-end. So, yung mga rewards po na yan, na sinabi po natin, hindi po yan binigay po sa atin yung mga pinakita nating rewards kanina. Yung satisfaction, love, joy. Hindi po yan binigay sa atin na tayo lang po ang yan. Ang naka-provide niya, nagawa natin. No. That is because of God's generosity. Giver po kasi ang ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na ma-experience niyo po yung mga yan. Ma-satisfy ka sa buhay mo, magkaroon ka ng joy, true joy, okay? Ma-experience natin yan. So, in response sa generosity po ng ating Panginoon, we are called to be generous as well. Ulitin ko po, in response, doon po sa generosity ng ating Panginoon, we are called to be generous. We are called to be generous with our money. We are called to be generous with stewarding our possessions. And we are called to be generous with our time. Okay? So these are these are optional na gusto kong i-share. Ipapakita naman po yan sa ating live streaming. These are some verses about giving and sharing. 1 Timothy, Hebrews 12:1-2, Matthew 6:19-21, and Philippians 4:8. Pwede nyo po yan screenshot sa screen. Pause after the live, pause, and screenshot. These are some additional na mga verses po. So I hope meron po tayong natutunan, nakuha po. Yun lang po yung kailangan natin gawin. Let us give with intentions. Kamay sa dibdib. So help me God. Father in heaven, maraming salamat po sa inyong mensahe. I pray, Panginoon ko, that you will teach us na maging bukas ang palad para sa inyong gawain. Yaan nyo nga po na makita po namin na hindi nyo po kami pababayaan, na hindi nyo po kami iiwan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ngayon
Okay naman po. I-welcome po natin yung mga bago nating kapatid. Si Sister Queenie, Elvis, and Fermina. Pwede ko po ba kayong maanyayahan na tumayo dito sa gitna? Or meron pa po bang bago? Na iba? Dito po kayo sa gitna. Dito po. Amen. So, welcome po dito sa FLCC. Nais po namin kayong makilala. Sabihin niyo lang po yung pangalan ninyo, saan po kayo dito sa Kuwait, saan po kayo sa Pilipinas, and kung saan po kayo nagtatrabaho. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Elvis Jan Ligada, galing Iloilo at sa kasalukuyan ay nakatira dito sa Farwania, nagtatrabaho sa carton industry. Ako po si Miguelin Lidoca, from Iligan City. I'm working in PEHA for 5 years. Hindi pa nakaka-uwi. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Fermina Manalili, nagtatrabaho sa flower shop. Nakatira ako sa Hawali. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Queenie Navarrete from Iligan City po at kakarating pa lang ng Kuwait at nagtatrabaho sa Salwa bilang kasambahay. Salamat po. Ako po si Arlene Atdan from Tarlac po. Tatrabaho po sa Aliermo sa bahay po. Amen. So, maraming salamat po at welcome po sa FLCC, Filipino Language Christian Congregation. Wala po kaming itinataas na anumang relihiyon dito, tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang. So, atin pong ipanalangin ang mga bagong dalo. Heavenly Father, Lord, once again, maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. And Lord, we also thank you for the life, Panginoon, kung sino man ang nag-invite sa kanila dito sa simbahan na ito, Panginoon. Lord, let it be, O God, that this will be the start, Panginoon, na maka-fellowship po namin sila every Friday, maka-join po namin sila sa mga Bible studies, O God. And Lord, whatever your plans for them, Panginoon, we know, Panginoon, that it will be very good for their hope and future, Panginoon. And Lord, ano man ang kanilang mga heart's desires, O God, you know it very well, Panginoon. If it's according to your will, we know that it will always be a yes and amen. We thank you, Panginoon. I pray for them that they will also be, Panginoon, a good servant of yours, O God, and that they will finish it with endurance, glorifying you in everything they do, O God. We thank you, O God. We love you, Lord. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen and amen. So tayo po ay tumayo. Batiin po natin ang ating mga bagong dalo. Naka-on event po. So, dumako naman po tayo sa announcement. Hallelujah. So, announcement po, every Saturday,
Meron po tayong sports activities para po sa mga bata, HOTK, 3 o'clock to 5 p.m. Para naman po sa mga Thunders, joke lang po. Sa mga men's, 5 to 10 p.m. po. Di ba, pag may bata, syempre may pang matanda. Amen? So, ang evangelism po natin, every after morning service ng Friday. So, I encourage you to join po dito po sa may Malia. Dito po sila usually humahayo. Pero every satellite, alam ko, meron naman pong nakaano. Ang ating... Ang WAM din daw po, meron palang sports activities din daw po. Every Saturday. Oh. Di ba? May men, may women, may bata. Okay? So, yung mga anak po natin, dalhin po natin doon. Intercessory prayer sa October 17, ang nakaschedule po, MTCC. So, sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung intercessory prayer, yun po yung nag-i-intercede tayo. We are praying for someone's behalf. So, kapag na-assign po kayo, amen? Kahit nasa gilid lang po kayo, hindi po kayo naka-attend, nasa virtual kayo, pwede nyong ipag-pray ang gawain po natin every morning. Idagdag nyo din po yung satellite services natin para kompleto na din po, okay? So, meron din po tayong men's VBS every Wednesday, Google Meet, 8:30 p.m. So, sa mga kalalakihan po, pwede po kayong mag-join. Virtual church service every Sunday and Wednesday. Ang Sunday po natin is 10:30. Wednesday naman po is 11 p.m. Meron din pong messenger sa mga hindi nakaka-join ng Google Meet. Praise God. Kahit limited lang po yun ang nakakasali. Dumadami. And of course, ang ating Beyond Success, tatapos na po ang first batch. So, second batch na po tayo. Every Friday din po siya. I think meron din po siyang face-to-face kung available po kayo ng face-to-face. 1:30 to 3 p.m. via Zoom. So, yung Harvest Festival po. Ayun, may Harvest Festival po tayo. November 8, Saturday, 8 to 5 p.m. dito po sa NEC compound. So, meron din po tayong announcement para sa VBS. Paki-flash po yung ating, mahiwagang monitor. Yan. Amen. So, meron po tayong t-shirt para sa Christmas party ng virtual church. So, ito pong t-shirt na ito, since napag-usapan naman po natin ang giving, di ba po? Ready na po siya. Pwede na pong mag-order, kanya-kanyang satellite po sa mga pastors. So, yung parang payment po nito, meron pong mag-proceed from this fundraising activity will be given to support FLCC GMPI missions. So, since maganda din po to kasi ito na po yung tool natin para makapag-evangelize po sa mga kapwa natin Pilipino. So, yun lamang po. Meron din po palang dinistribute na card sa mga pastor po. Pwede, parang ready to distribute na sa mga members sa satellite church. So, yun lamang po. Tinatawagan ko na po si Pastor. Praise the Lord. Thank you, Pastora Mage. Actually, yung message po natin is only a part of our missions as a church. Napakahirap nitong ituro o i-preach yung tithes at saka giving at saka mission pledges. Ang iba nga po, yung pastor ay nag-i-invite na itong mga topic na ito ay maituro ng ibang pastor kasi masilan itong topic na ito. But we thank God dahil part po tayo ng mission ng Panginoon na tayo po ay isang instrument ng Panginoon as FLCC Church. Alam niyo po, napakaraming pangangailangan natin. Hindi lamang dito sa Kuwait, sa Philippines,
Pero praise the Lord dahil natutugunan po ang ating mga pangangailangan in terms of financial. Salamat sa sa mga kapatid na faithful po tayo sa ating mga tithes, sa ating pagbibigay to support the mission. At yun lang yung ano lang po yung tawag niyan, yung faithful, lalo tigit yung respond po natin sa ngayon sa message na ating napakinggan. Kung tayo pong lahat, di ba? Sabi nga, it's about us. Kasi ang isang encouragement po doon ay kung atin po i-surrender ang ating life sa Panginoon, tulad ng sinabi ni Paul in Romans chapter 12, that, brothers, I urge you, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Offer your body. Hindi po give, kasi ang offer is about yung urging, tulad ng ginawa ni Abraham. Yung bang hirap gawin pag i-offer natin yung ating body. By the mercy of God. Sabi nga, this is our spiritual act of worship. So hindi lamang sa ating pagtitipon na to that we can call, okay, we will worship. We will sing 3-4 worship songs. That is worship. No, that's not worship. Our worship is to offer our body as a living sacrifice to God. So hindi po mahirap sa atin ibigay na yung tithe natin. Because we trust the Lord. Sabi nga, we surrender God. All in all, everything, in all our mind, soul, strength, everything. So hindi po mahirap na ibigay po natin ang para sa Panginoon because tithes is belong to God. Tithes is belong to God. Hindi po yung, it's not an arrogant na pagsabi because the Bible says, hindi po sa atin yon. The tithes is belong to God. The Word of God says, taste me in this. Di ba? If we surrender ourselves to God, hindi po mahirap na ibigay po natin yung tithes natin. Kung tayo po ay magiging faithful sa pagbibigay po ng ating pagkaloob sa Panginoon, the mission of God na ibinigay sa atin na mission, marami pong maabot. Marami pong maabot. Kasi yun po ang yun po yung purpose ng Panginoon. At of course, there is a reward.